iba, sabi nila, yung mga nagbubuko, sabi konti na lang yung bunga. Kaya nagkonti yung bunga dahil pinatay natin yung tutulong sa atin para dumami yung bunga. Dapat alagaan natin yon at paramihin pa natin dahil hindi natin kalaban yung bees. Yung meron tayong native bees na merong sting, yung native honeybee natin, yung tawag nilang ligwan, laywan, yan hindi natin yan kalaban. Kasi yung bees naman, hindi sila lumabas para mag-sting. Nagkataon lang na naipit natin o nasagi natin, kaya nagkaroon ng sting. So hindi pala dapat katakutan. Hindi dapat. Kasi sila takot rin silang mag-sting dahil pag nag-sting sila, namamatay sila. So, hindi yon para lumabas sila at mang-sting lang. Ang intensyon lang nila is lumabas, pumunta sa bulaklak, doon nangyayari yung pollination. Kaya nagkakaroon tayo ng bunga. Ngayon ko lang din alam yan. Mm. O, diba? Naliwanagan po tayo. Kaya pag may mga makita kayong bees dyan, naku, huwag kayong tumakbo pala. Dahil ultimo sila, takot din pala. Panoorin natin sila kung paano sila nakakatulong sa atin. Paano ba magparami niyan? Yung pagpaparami, pwedeng merong natural na pamamaraan. Yung bees kasi, by nature, dadami sila dahil gusto rin nilang mapadami yung kanilang lahi. Yun, babantayan natin sila. Pag nagtawag natin nag-swarm, naghiwalay na sila, yung swarm na yon huhulihin natin, lalagyan lang natin ng panibagong bahay. Ayan. So, mukhang masalimuot pa rin naman at maraming talakayan yan. Paano po kayo makukontak niyan? Halimbawa po, kami, kahit ordinaryo lang po kami na walang kaalam-alam hinggil sa pag-aalaga nitong bees na to. Paano po kayo mahahanap? Meron kaming website, www.mileabfarm, Milea, M-I-L-E-A, bfarm.com o kaya sa www.milea.ph or kaya sa Spread Organic Agriculture in the Philippines. Meron po tayong binibigay ng mga free trainings. Ayan, pag nakalimutan nyo po, ipopost pa rin ng inyong lingkod sa Facebook or sa grupo ni Madam So, doon po makikita nyo po, no? Talagang maraming impormasyon hinggil dyan sa bees. Okay, so ano pa po ang pwede pa nating masabi? Meron din tayong mga cosmetics na gawa sa yung byproducts ng Yan bees. pala, kasi uso po ngayon, yung mga made in saan-saan. Yes. Tapos gustong gumanda, pumangit lalo. Di ba, madam? Dahil, kaya pala si Madam Sandra, natural yung beauty. Yun po yata ang gamit. Kasi po, dahil nga sa mga chemicals ng cosmetics. So, ano naman ang kaibahan ng bees na cosmetics? Yung gamit natin compared sa imported counterparts natin, yung mga imported kasi, ang bees na pwede lang nilang alagaan is Italian or yung European honeybees. Samantalang sa atin, meron tayong 4 na pwedeng alagaan na pwede nating pagkunan ng ingredients para sa cosmetic. Meron tayong yung giant Asian honeybees na marami ring beeswax na nakukuha. Meron tayong native honeybees, yung ligwan, laywan, doon ang gagaling yung aming beeswax na ginagamit sa mga lipstick, lip balm. Kaya natural siya. Laway ng bees lang lahat yon. Walang synthetic material. Usually kasi para makapagparami, yung European honeybees, ginagamitan ng wax foundation na tinatawag, which kadalasan merong paraffin para lumambot siya at madaling ma-accept ng bees. Ang dami palang magagawa ng pollen, ano? So, tinatakbuhan natin yun, yung palang kailangan ng tao. Sa dami-dami nito, ayan, may brochure po sila na kung saan, ang dami ng mga produkto po na invento, ano, galing sa pollen. Di ho ba? So, lahat-lahat ng kailangan natin, personal care, nandyan, at pagkain pa. At parang may napansin po ako sa website ninyo, sir, na may mga, panggamit sa kusina. Ano yun? Tama ba? Or ano pa ba yun? May nakita po ako na ano yung mga gamit na yon? Meron kasing hindi lang etong personal care. Yung sa beekeeping, meron tayong mga binibenta ring Ayan, mga ganito stainless. Ano to? Mga stainless yan yung beekeeping supplies na pwede rin nating meron silang makukuha pag gusto nilang gumamit. Okay, so yun, ang dami
mga Mhm. ano 'to, stainless smoker, Yes. ang 'Yan naman dami. para Mm, kumalma yung bees, para hindi tayo madaling ma-sting. mm. Lahat ng gamit sa pag-aalaga ng laywan, meron po tayo. Ah, galing sa ano, sa akala ko yung sa Bispo na Ano lang 'yan, yung tools, mga beekeeping tools tools. niya lang ito, okey. Akala ko galing rin dun, halimbawa pinatigas yung ganito, yung pala hindi. Yun ang mga gamit niya, Aha. okey. So, eto pa po, mga ano pa po bang pinaka i-highlights natin na malaking bagay po sa buhay natin ang bees? Yung sa bees, marami tayong malalaman or Mm, ah, yung kung paano namumuhay yung bees. Like yung kulungan, dahil sa kanila yung kunyari yung sa temperature, kinokontrol nila yung temperature sa loob ng bahay nila, 35 to 36 degrees lang. mm, Kung bumaba doon, automatic na merong papasok sa loob at paiinitin para hindi mamatay yung kanilang maliliit. mm. 'Pag mainit naman, merong nagpapaypay sa labas para ating produksyon. Pero dito, ang tinuturo namin, i-ano natin siya, i-partner natin siya sa pagtatanim para tuloy-tuloy yung kita natin sa buong cycle Malaki ng po ba kita nito sa yung sa beekeeping, ano lang, kasama dun sa yung regular harvest natin ng planting, maganda na rin siya. iyon. So, Mm. hindi na masama sa mga walang trabaho ngayon at, maghanap na lang ng Oo, 'di ba, ng pwede tayong magtanim sa paligid lang. puwede. Yes, Eh, kung dito sa cities, puwede ba 'yan? pwede. Puwede po? Ah, Madam Sandra, paano 'yun? Um, Paliwanag niyo naman. yung beekeeping pwede rin siya sa urban, eh, 'di ba? pwede, pwede. Oo. Tapos meron tayong na-discuss na Mm, siguro another topic pwede tayong mag-vertical mm, gardening. Mm. So, mm. yun maski na may pader ka, pwede kang Sa inyo makapag-grow po ng ba gulay. nanggagaling 'yun, madam? Ang Yung alin yung idea na 'yun, yung hindi. mga nakita natin ngayon na pader lang, eh, puwede na magtanim? Hindi. Hindi, Pero pero actually, puwede niyo ng gayahin, oo. At ayun. saka tingin ko, sa pangangailangan mo, ikaw rin ang magkakapag-design or makakapag-amenda ng mga gagawin mo O kasi yung dahil iba may walang space, 'di pangangailangan ka. ba? Oo. Walang lupa. Hindi talaga sila, ah, hindi ka talaga kagatin. May 2013 libreng seminars every month. Oo, And saang mga lugar po? for Metro Manila, we will hold it dun sa ATI, that's the Department of Agriculture, Mm, Agricultural Training Institute, diyan yan sa Elliptical Road. mm. Tapos we will do seminars nationwide rin na libre. Ayun. So, malaking bagay ano, malaking ginhawa rin po ito. Dahil na po, lalo na sa ngayon, maraming mga walang trabaho Oo. and walang makain. Kasi importante sa atin makakain. Yung, Ngayon, kahit yes, wala kang pera, basta may oo. na-harvest ka, Okay. no? Yung libreng one-day seminars, I will not say na matututunan mo lahat. Pero yung one-day seminars na yun, para ka nag-window shopping, inaalam mo, para mga introductory Free po topics yun. yun. Yes.
mong gawin because siguradong habang ikaw ay nagpa-practice or Hindi basta tanim lang ng tanim pala, correct, ano. oo. Katulad nga po nung nalaman ko din, yung mga mangga, Mm. nagputol nga daw yung mga Lopeses noon dahil Mm. hindi pa nila alam yung tamang pamamaraan ng pagtanim ng mangga, dikit-dikit. Mali pala yun. May ano, Spacing. oo. Mm. Kaya daw, ganun din lahat ng klase. Lahat, tao, di ba, maski na pag nasa parang shelter ka o ihiwalay ang matanda sa bata, may Oo, spacing tama. kasi yung sakit ng matanda nahahalo sa bata. Ganon din sa pagtatanim, may spacing, may space Ang requirement na tinatawag. pinakamaganda, organic, ang itinuturo sa inyo na paraan ng pagtatanim. Kasi bukod sa healthy, nakakatulong ka sa environment. Tama. I will not say that that's the best thing to do kasi sa dami ng tao sa buong mundo, meron tayong kailangan pakainin at a certain speed na kailangan mabilisan, di ba? Opo. Lalo na kunwari, wala kang pera, nag-aantay ka, bibili ka ng dilatang 15 pesos o nakasashay na 15 pesos, Tama. di ba? Pero kung meron ka namang pagkakataon, meron kang panahon, magtanim ka because it will be good for your health at saka imbis na nag-aim ka na tumaas ang sweldo mo, kung matitipid mo naman yung pambili mo ng pagkain, para ka na rin naka-increase ng sweldo mo. Tama. So, madam, ano po yung ngayon parang naka-highlight sa inyo yung Rabi? Yes. Yung rabbit ba to? Ito ba yung rabbit? Yes, Na tinawag oo. Rabbit eat? Oo, rabbit. Spelled as Rabbit R-A-B-B-E-A-T or tawag- carneho. Carneho. So, Oo. pwedeng kainin. Yes, oo. Hindi Pero pa yan naman kawawa. Ay, kinakain ba talaga? Oo. Masarap. Sa France or sa Europe talagang widely eaten ng rabbit So, may meat. tamang pamamaraan pa rin. Paano ang tamang pag-alaga? Oo, plus the fact that i-educate natin yung mga tao na nakakain ng rabbit. Bakit rabbit? Yung pag nagkatay ka ng baboy, hindi mo makukonsume ng pamilya yon. So sa mga Oo bundok nga. poproblemahin mo yung refrigeration nun. Tama. Kung manok naman, bitin sa isang pamilya. Yung Tama. rabbit, tama yung size. Tapos yung rabbit, madaling dumami. Mm-mm. So mas mabilis tayong makaka-produce ng rabbit, yung farmer, no? Tapos noon, mababa ang kanyang cholesterol, very healthy siya. Mababa ang fat content niya. So, healthy alternative talaga. Ayun. So, Pero merong rabbit na pang meat, merong rabbit na pang pet. So magkaiba yon. Parang manok, merong manok na mamahalin pang sabong which is ayaw nilang katayin dahil sobrang mahal. Meron ding pang katay lang talaga. Ayun. So, ang dami nating natutunan. Kulang pa yan eh. So, ano pa po ba ang dapat tandaan kami, kasama na, lahat tayo, no? Na dapat nating tandaan kung gaano kahalaga talaga yung pagpa-farming. Yung isa, parang yung iba kasi laging iniisip na wala kaming lupa, wala kaming ganito kalaki. Pero ngayon, pwede na dito sa syudad mismo, dito sa urban, pwede tayong magkakaroon ng sarili nating garden. Kami, sinisimula namin ngayon sa aming garahe. Pinalitan lang namin yung bubong para tumagos yung init. Nagsisimula na kami magtatanim. And then, meron na rin kaming bees dito sa city. Ang galing. So, para mapapakinabangan namin habang nandito kami. And then, pagpunta sa farm, ibang na naman yon. Yung mas marami na nandun. Pero, yung parang panglubag-loob, tsaka yung maganda yung pakiramdam, habang nandito ka, meron ka ring alaga or meron kang sariling tanim. Kahit nasa paso lang. Ang ganda, no? Madam, bakit ganito? Nagtataka rin ako eh. Organic, di ba hindi naman ganong mahal yung ating pinuproduce doon? Di katulad ng may mga chemicals, bumibili pa tayo ng mga kung ano-ano. Pero bakit po mahal pag binenta na sa market? Yung mga organic? Siguro, from 10 years ago at saka very recently, panay trader siguro ang nakakapagdala ng produce dito sa malapit sa atin. Ayun. Pero in the last 2 to 3 years, there's a new emerging farmer na yung farmer na katulad namin or maybe eventually magiging katulad mo na sila na rin yung nagpo-produce, sila na rin ang nagbebenta. So mawawala yung middleman. Yes. Malaking bagay yan. Kasi katulad po, ako talagang gusto ko yung organic. Kaya nga lang po, nakikitang presyo, ang mahal. Pero ngayon pala, eto na, mga mahal natin taga-subaybay dyan. Talaga pong pagkakataon na natin ito na hindi na tayo bumili ng mahal
sapagkat tayo na rin mismo ay magtatanim ng Correct. sarili nating Oo. pagkain na organic pa. Yun ang best Sa conditions. tulong ninyo Yun ng ang best conditions na ikaw mag-plant o kaya Mm-mm. grow locally, buy locally. Tama. Because yung income ay ipapaikot mo pa rin sa inyong barangay. Tapos nun, yung farmer, wala na siyang logistics of cost para i-transport yung kanyang Tama. produce. O kasi kaya nagiging mahal po ang ating mga produkto sa ngayon dahil pasa-pasa na di ba? So, ngayon may mga panibagong pamaraan na pwedeng direkta na sa atin or tayo na mismo or kahit naman hindi ikaw, maghanap ka lang ng nagtatanim na rin ng ganito. Nasa barangay mo. Palaganapin lang. Oo. Tama. Para yung income Tulong-tulong. nasa inyo rin. Tama. So sana po bawat barangays po talagang maimbitahan ninyo. Dapat Actually, sila. nandun na talaga yung Mm-mm. programa na yan sa mga LGU eh. Tama. Siguro tayo, nakasara lang yung utak natin, sana di magtanong tayo sa munisipyo, sa city Kasi mga hall. tao ngayon Facebook, Oo. puro sa computer na lang, tapos bukas walang makain. Diba? So, Pero ang gobyerno ay marami ng proyekto para Proyekto. sa atin. Tama. All we have to do is ask and siguro alamin lang natin kung ano yung mga available na sa atin. ayun. So, andyan na po kayo. Mga mahal nating taga-subaybay, wala na pong dahilan para magutom, di ba? Nandiyan na po ang tamang pamamaraan. Paano tayo kumain ng tama rin. Kasi bawal din magkasakit kahit kumakain Napakamahal. tayo. Bawal yung din mga- mamatay, napakamahal mamatay. Tama. Mamatay man tayo natural lang. Parang nalimutang huminga. Di ba ganun, sir? Si Sir Ron, ilang taon na po kayo? 30. Tamo? Ba't pa Mukhang yan? malakas. Baby Oo, pa yan. So yun po, at talagang very positive yung ating mga 30 na bisita. siya. Yan ang kagandahan sa mga mahilig kumain ng organic food, di ba? O yung mga, lalo yung mga may edad natin dyan, hindi pa panahon, para po manghina kayo na lang dyan sa isang tabi. Uy, lalo na may mga edad na mas lalo may panahon The ngayon para more. magtanim. At saka the more, kailangan niyang kumain nilang ng kumain ng healthier. organic, Oo. di ba? Lahat karne, dapat organic. Tapos exercise din yun. Kapag nagtatanim ka, exercise mo rin yun. Tama. O yan, so maraming salamat. Malaki po kayong tulong May panawagan po ba tayo? Pag sa beekeeping or sa organic products, mga cosmetics, www.milea.ph or sa 0917-8888-438 or 0917-8888-439. Ayan. So, wala nang idadahilan pa. Di ba? Hindi natin dapat katakutan ang mga bubuyog. Ika nga, oy, ante wag kang tumakas pag may bubuyog daw. Hindi ka pala nila kakainin. Ikaw ang kakain sa kanila. Kaya mas takot sila sa inyo. O, di ba, kahit mismo nandyan po tayo sa building, condo, or what, pwede na po. Ayan. Sa tulong ng SOOP sa grupong ito, ibibigay po nila sa atin yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga, pagtatanim. Yun. So, maraming salamat. Kayo po, Ma'am Sandra. Yun nga, you can join us dun sa group page, Spread Organic Agriculture in the Philippines sa Facebook. And then on December 7, may seminar tayo na libre Ay, on akit na renewable ako. energy. Yan ang ay Ano paggagamit po ng wind, air, and sun. Pati yun? Yes, oo. Kasi makakatulong yan imbis na nagbabayad ka ng mataas na kuryente, di ba? Oo. Complain ka ng complain sa mataas ng kuryente mo, pero marami Kasi namang libre ka na nga sa pamamaraan. pagkain mo dahil ikaw nagtanim, may kuryente ka naman na binabayaran mahal. Oo. So, pati pala Oo, yan. so renewable energy on December 7, 1 to 5. And then January 18, ito very good. Ang speaker dito on organic farming, ang speaker Mr. Ronald Costales. Siya ang 2012 Gawad Sakan National Awardee for Organic Agriculture. Wow. I-share niya yung oras niya, siya magsasalita. Ang dami mong matutunan pala. Basta nakaantabayanan lang nila kayo. Naantabayanan lang po ninyo ang SOAP. Nandyan lahat ng pangangailangan natin para mabuhay na matiwasay na hindi naman natin kinakailangan magpayaman ng gusto Dahil ang yaman, maraming nangyayari. Iiwanan mo yung pamilya mo sa ibang bansa. Dahil ang hangad natin ay mapakain natin, masuportahan ng kung ano-ano. Kung dito, yung mga advices po ninyo, nandyan na lahat para mamuhay ng matiwasay na kasama ang pamilya, pwede naman pala.
na hindi Yes. kinakailangan mag-abroad pa, di ba? Yes, tama. Ayan, maraming namatay ngayon sa abroad eh. O hala, yung gusto mabuhay, gusto maging masaya, at para kasama sa Happy Morning program, Yes. maging positibo at maging open yung mind natin. Magsaliksik, no? Magdagdag ng marami pang kaalaman sa tulong po ng SOOP ni Ma'am Sandra Selly at si Sir Rico po. Okay. Maraming salamat. Thank Meron you. po kayong batiin? Lahat